Ang huling taong naiisip mo bago ka matulog ay ang taong nagpapasaya o nagiging rason ng galit mo. Random Psychology Facts by Milo Fact Stories. I-ready mo na ang popcorn mo at siguradong magugulat ka sa huli. Kapag ang isang tao ay grabe kung tumawa kahit corny yung jokes, ako na nagsasabi sa'yo, malungkot ang buhay niyan at gusto niya ng kausap. Kaya kung may isang kaibigan kang nagpapakita ng sign na ganyan, halikan mo, par! Sabihin mo na nararamdaman nito kung di pa aminin ang gusto. Charot lang. Just spend time with this person. He or she will appreciate it. May tinatagong inggit ang mga taong nagsasabi na proud sila sa'yo. Di ko nila lahat. Pero kadalasan, kung sino pa yung natutuwa kapag kausap ka, galit or may pang-backstab yan kapag kinikwento ka sa iba. I first experienced it with my best friend. Yes, you heard it right. With my best friend. Sinasabi ko sa'yo, i-distansya mo sarili mo sa gantong klaseng mga tao. I-prioritize mo ang mental health mo, bay. Alam mo ba na manloloko ang mga lalaking may pangalang nagsisimula sa letter P, J, and R? Ex ng ate at mga kakilala ko, sa ganyang letra nagsisimula mga pangalan nila. Ang papangit nila, kaya mag-ingat mga girls. Kapag napansin mong mabilis maglakad ang isang tao, malamang sila ay isang introvert at ayaw nilang makasalubong at makasalamuha ang mga tao sa paligid. At kapag mabagal naman, sila ay isang extrovert. Mas trip nilang pagmasdan at pag-aralan ang nasa paligid nila habang naglalakad. Ikaw ba? Mako-consider mo ba na extrovert or introvert ikaw? I-comment mo na yan, idol! Alam mo ba ang mga pinakamahigpit na magulang ay nagpapalaki ng mga anak na pinakamahusay sa pagsisinungaling? Relate ka ba dito? Yung tipong halos lahat ng paalam mo sa kanila kapag may outing kayo ng mga kaibigan mo, magsisinungaling at sasabihin mo sa kanila na group project lang. Minsan yung mga gantong klaseng anak nagiging professional manipulator at gaslighter. Ha! Biro lamang, wag ka seryoso. Alam mo ba ang pag-iyak ay paraan ng pagsasalita ng iyong katawan? Kapag hindi maipaliwanag ng iyong bibig ang sakit ng nararamdaman mo. Mga posibleng benepisyo ng pag-iyak ay kasama ang pagpapaligaya sa sarili, pagpapalaya sa sakit at stress, pagpapaganda ng mood at higit pa. Sa Pilipinas, ang mga babae ay umiiyak ng average na 3.5 na beses bawat buwan at ang mga lalaki naman ay umiiyak ng average na 1.9 na beses bawat buwan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pakikinig sa musika ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga psikolohikal na epekto tulad ng pagbawas ng stress, pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng kognitibong pagganap. Ikaw? Anong unang kanta ang napakinggan mo? Yung kantang memorable at may meaning sa buhay mo? Before this last psychological fact, please like this video and subscribe, as we may never see each other again. So here's the last fact. 99% ng mga tao ay natatawa kapag sila ay nagkikwento o nagpapaliwanag kung bakit sila natatawa.